nag-apply ako sa application na ito at ito ay nagbunga rin yung pagpupursige ko na makapag-try na manghiram ng pera dito. At ito nga, naging successful dahil may approval amount ako dito na 4,000 pesos. Kaya naman kung ikaw nga ay naghahanap ng mahiraman ng pera online dyan, ayan, tamang-tama ito na ibabahagi ko sa inyo dahil dito nga po, after ng makailang ulit ako na mag-try na mag-apply dito, at last na approve din ako for 4,000 pesos. Kaya naman wag ura-urada na mag-download or mag-install ng platform na ito dahil dito nga po ay ibabahagi ko na muna sa inyo kung ano nga ba yung mga kailangan nila dito, ano yung valid IDs na maaari mong pagpilian, ano yung mga informations na tinatanong nila dito, at higit nga po sa lahat, makita po muna ninyo ano-ano yung mga deductions niya dito, and at the same time, how much naman yung marireceive mo sa iyong GCash account the moment na magdi-disburse sila ng approval amount. Nang sa gayon, dito pa lang makapag-decide ka na kaagad, malaman mo na rin na ito pala or ganito pala yung sistema ng kanilang pagpapautang. Kung sadya nga bang makakatulong ito sa iyo or hindi. So, bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito sa aking channel. So, disclaimer na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng platform na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So, ano man pong mapapanood nyo or makikita nyo sa loob ng video na ito ay base lamang po yan sa personal kong karanasan. So, it's up to you na po or decision nyo na po yan kung still at the end of this video ay susubukan nyo rin applyan or hindi. So, ang tinutukoy ko nga po na platform na ito na bagong labas nga lang dyan kay Google Play Store ay si Instacash. Instacash Dev App. Under po yan siya ni King Cash Lending Investors Incorporated, and as of now nga po ay nasa list of registered online lending platform naman sila under ng SEC with registration number and then with certificate of authority to operate as financing company. And dito nga po ay nag-rate pa nga lang po siya ng 3.0 star and then meron pa lang pong 370 reviews. So, product information niya, nagpapahiram nga daw po siya ng pera starting from 3,000 up to 25,000 pesos. And depending on your need, we can adjust the actual loan amount. And loan proceeds will be disbursed to your chosen cash out option within the days. Repayment period po 21 days minimum and maximum of 120 days. And loan interest starting from 0% up to 25% per year includes all interest and processing fees. Makapag-start na tayo mag-apply dito. So, install nyo lang po yan dyan si Instacash sa inyo pong mga cellphone. And bubungad po dyan ang kanila pong homepage o Instacash Money. Maximum applicable installment plan 80,000 pesos up to 24 term. So, click lang natin itong apply now. Kailangan mo nga dito na mag-register na muna kapag ikaw ay first timer user dito and login po kayo. Hihingian na muna tayo ng personal information, first name, middle name, last name, gender, birthday, ID type, ID number, education, civil status, region, province, city, and detailed address. Recommended IDs such as SSS card, UMID card, driver license, passport, PhilHealth card, Pag-ibig card, PRC ID, national ID, Voters ID, Postal ID, and BIR or TIN numbers. And next nga po ay emergency contacts. So, dalawa lamang po na contact person ang hinihingi niya. So, relationship, contact name, and then phone number. Next ay work information. So, work position, company name, company telephone number, and then monthly income. So, approve ko na nga po dito ang isang valid government ID mo, and then proof of work, photo, slip po, work permit, photo of workplace, and remittance slip. Ayun. So, ang bilis lang. So, meron na daw nga po ako kaagad ng loan amount nga 4,000. Loan term daw ay 130 days. So, first payment within 7 days. So, loan details. So, trial calculation of the loan fee details. So, ito yung magiging estimated computation kapag nga po ito pong 4,000 na ito ang i-disburse nila sa GCash account ko. So, ang mangyayari po yan dyan is ang loan amount ko nga daw po ay 4,000. So, service fee ay 1,600, issue amount or yung receivable amount ay 2,400, and then interest niya nga daw po ay 0, and payment due amount ay full na 4,000 pesos. And the first payment, 3,900, should be paid within 7 days.
And the last payment of 100 pesos should be paid within 130 days. Linaw na kaagad na within 7 days daw ay kailangan mo na kaagad na ibalik yung 3,900 pesos. So, hindi mo full na marireceive yung 4,000 pesos dahil ang marireceive mo nga lang po dito is 2,400 dahil nga po yung 1,600 ay yun po yung mapupunta sa service fee nila. So, napakalaki. So, payment method, pwedeng bank. So, any bank account naman po yan. Ilalagay mo lang po yung account number and then yung account name. And then, pwede naman po ang GCash, PayMaya, and GrabPay. Pag-isipan nyo na po kaagad, aralin nyo kung makakatulong ba naman ito sa inyo. Dahil para sa akin, so ang laki naman po ng service fee nila at hindi mo full na marireceive yung 4,000 pesos. At ang masaklap pa, within 7 days lang, ibabalik mo na kaagad yung 3,900. Not good, hindi siya maganda, not worth it yung panghihiram mo ng pera dito dahil after 7 days, balik ka agad ng pera. So, hindi mo na-enjoy, hindi ka man lang binigyan longer days para may provide mo yung halaga ng pera na nahiram sa kanila. So, in a very short term, ay kailangan mo na kaagad na ibalik dahil dito or else magkakaroon ka na nga po dito ng penalty or possible pa po yan na may mga agent na kaagad na magpa-follow up sa iyo. So, via text and calls po yan para lang i-remind ka or i-follow up yung bayaran mo sa kanila. Pag-isipan nyo na kaagad kung makakatulong ba naman ito sa iyo o hindi. Dahil para sa akin, so hindi po siya magandang hiraman ng pera. Not worth it para i-recommend at para po hanapan ng mga clients or ng mga borrower para i-recommend sa platform nila. So, after nga po makapamili ka dito ng channel method, magpapapap dyan, so order submitted. So, kindly pay attention to our mobile number as we will call you to briefly confirm your loan application. So, if answering the phone is inconvenient, you can leave a message below the best time to reach you. So, ano nga po mga labs ko? So, after nga po nito, na makapag-fill up tayo ng application, ayun na nga po, submitted na nga daw po. So, under evaluation, and hindi lang po yun dito mga labs magtatapos dahil may tatawag pa po sa inyo na ahente po nila para po doon sa confirmation ng iyo pong loan application. So, kailangan active yung cellphone nyo na nilagay nyo dito para for some additional information, magkakaroon ka pa dito ng chance para i-voice out kung ano pa ba yung gusto mong itanong sa kanila upon receiving po ng kanila po pong call. So, or pwede na nga naman daw po na mag-chat kayo dito or mag-text kayo dito sa square na dito para ilagay kung ano ba yung convenient time na maaari kang tawagan in case nga po na busy ka sa iyo pong ginagawa. So, ayun. And then, kiklik nyo lang po dito ang submit message. So, ayun. So, wala pa tayo dito itong assurance kung within this, diba, ay madidisburse nila ng pera. So, dahil nga po, umabot na po ng ilang oras. So, ayan. So, wala pa namang tumatawag sa akin. At, andun pa rin po. So, nasa under review pa rin yung application ko dito. So, hindi ko alam kung anong oras or ilang hours ko ba malalaman kung failed ba or successful yung application ko dito. So, para na nga po mabigyan tayo ng iba pa pong information or masupport yung tatry natin na mag-apply dito kay Instacash. So, base nga po doon sa mga gumawa na ng review or sa mga nag-feedback na sa kanilang application. So, wala pa po ditong nag-proof na naka-receive nga sila ng pera dito kay Instacash. So, under waiting. And then, yung iba nga po dito is nadidismay na nga lang daw po dahil nga po makailang ulit na po silang nare-reject dito. And then, tatawag daw sa kanila or magte-text sa kanila na meron na daw po silang approval amounts. And meron din po dito nagsabi na nangunguha lang din po ng information. So, pag-isipan nyo mga lalabs ko, so kung ikaw man po ay nakapanood nito or ikaw nga din po ay nagbabalak na manghiram ng pera dito, ora mismo, pag-isipan mo na kaagad kung makakatulong ba naman ito sa iyo bago ka mag-try na mag-apply dito. Para naman at the end of the day ay wala ka rin pagsisiyan, nakahiram ka ng pera dito. Dahil nga po, lagi nating pinapaalala na ang pagsisisi ay laging nasa hubandang huli.
So, ayun na po muna mga lalabs ko. So, sana naman po nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung makakatulong ba siya or hindi. So, decision nyo na po yan. Kung still, hiraman nyo pa rin po ito ng pera. So, thank you for tuning in po na mga lalabs ko. God bless po hanggang sa muli. Bye-bye.